nagtitinda namin ng kulambo. Kung walang Batanggenyo nagbebenta ng kulambo, lahat tayo may malaria na. Basta ang sinabi ko sa kanya, we should not dwell in the past. Wala nang ginawa siguro. Kundi puro balik. Kaya marami sa inyo. Diba, naniwala dahil araw-araw. Puro disinformasyon na binibigay sa ating mga kababayan. Kilala ba ninyo ang mga tumatakbong kandidato sa eleksyon na ito? At ano-ano ang mga katangiang hinahanap ninyo sa inyong mga ihahalal? Magandang gabi, ako po si Marik Jaimo at ito ang The Correspondent. Nitong nakaraang mahal na araw, nagtagpuan sa Baguio ang dalawang nangungunang partido. Sa gitna ng Kalbaryo ng Cruz, nagtagpo ang partidong People's Power Coalition at ang Pwersa ng Masa. Sinundan sila ng aming mga correspondents na sina Jim, Abner, Patrick at Ann at narito ang unang bahagi ng kanilang ulat. Miyerkules Santo sa Baguio City. Ang sarap sanang takasan ng sobrang init sa Maynila. Pero hindi ito bakasyon. Init din ang sadya namin dito. Ang umiinit na kampanya para sa halalan. Aalamin namin ang pulso ng mga botante mula sa pananaw ng mga kandidato. Ilang sandali lang daraan dito yung motorcade ng People Power Coalition habang nasa loob ang press conference ng Pwersa ng Masa. Ito yung ilan sa mga pagkakataon na nagkasabay-sabay ang dalawang magkalabang partido sa iisang lugar. Hindi natin alam kung sinabayan yung Kalbaryo ni Jesus o yung mga bakasyonista lang na mula Maynila na nandito sa Baguio. Pinagbawal kasi ng incumbent mayor ng lungsod ng Baguio si Dumoga ng anumang rally dahil magsisimana Santa na o Simana Santa na ngayon. Oo nga naman kawawa naman yung mga Kristiyanong namamasal, may istorbo yung pagbabakasyon nila. Tama ng punchline. Okay na yun. Matumal ang balita pag Semana Santa. At alam ng mga veteranong politiko na dito, bawat salitang bibitawan nila ay tsak na laman ng mga dyaryo kinabukasan. Susubukan naming ma-interview ng sarili na si ex-First Lady Loy Estrada. Kaya Miyerkules Santo, kainitan ng issue na huhulihin na daw. So, pulsuhan natin yung kanyang unang may bahay. Kaiba sa lahat ng kandidato sa pagkasenador, ang pagtakbo ni Loy Estrada ay bahaging paghahanap ng simpatya sa nasipang Pangulo at ganting hamon sa EDSA 2 at sa pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo. Sinasabi nilang kahit anong nangyari at hindi kami naniniwala. Basta sabi nila na sa era pa. Kahit nasa ang probinsya, bakit daw ginawa nila sa era? Yung salubong ko sa inyo ng tao, pagmamahal po ba nila kay Erap yun na i-translate sa inyo? O pagmamahal ng tao sa inyo? Ang iba, alam mo, ang iba pagmamahal kay Erap. Dahil alam ko yan Ang iba pagmamahal sa akin, kasi sinasabi, alam mo, naging idol ko na kayo. Mga babae ho yan, ano? Mga babae. Ano pong quality? Parang mahihain pa rin ho kayo. Yun ho ang basically ang talagang, kahit na ng presidente siya, hindi namang pag nakakita ko ng media, lumalayo na ako. Katulad ng interviews na hindi naman nakasanay sa mga interviews. Talagang tumatalikot ako dyan. Siya ang sasalita sa lahat. At saka yung sa mga political aspect. Talagang wala akong alam. At siya din, hindi niya ako tinatanong. Ngayon, napunta ako dito, I have to read. Lalo na ngayon, hindi ako nagbabasa lahat ng dyaryo. Hindi ako nagbabasa, hindi ako nanonood ng TV. Mga tao nilang sasabi, ay ganito lang, ay ganun ba? Ganun na lang. Kaya, Bakit po hindi ka nagbabasa naman? lahat hatred. Lahat walang, kawawa naman si Erwin. Parang save my sanity. Parang ganun na lang. Kaya hindi na ako nagbabasa. Isa rin sa mga sinasabi ng mga kalaban o usap-usapan, yung at the last moment, papalitan daw po kayo ng asawa. Ayan po, ano po masasabi nila? Yan ang palagi nilang sinasabi. Wala pong katotohanan yan. Every time na tinatanong sa akin, sabi, because there is a law against that. Sinabi nila sa akin. There is a law against switching. Hindi naman papayag si Erap na magiging senador siya ulit. Presidente na siya, babalik sa Itong poster ho nyo, parang espesyal ng sandali na yan. Kailan ho nakunan yun? Tagal na yan. Kailan ho yan? Birthday ko ata yun. How many years ago ho? It was 1
1 year. Ah. 1 year. Can you tell us about that moment? Paano ano nangyari ng mga sandali na yan? Parang Hindi ko nga alam eh. Basta bigla. Malayo kasi ho to sa mga pinapalabas sa media na relasyon yung mag-asawa. Hindi ko alam kung ano. Siguro may pinagtatawanan kami na may question siguro na tumawa kami. Sabay kami tumawa. Mas malapit ba kayo ngayon sa isa't isa? Pareho lang. Maraming nakapansin din na nung paalis na ho kayo sa barge din sa Malacanang, mukhang relief daw yung nasa mukha ninyo. Tapos ngayon, babalik na naman kayo sa political limelight. Kasi, nung araw na yun, nag-iiyakan yung ano. Nag-iiyakan sila. Sinabi niya na siya bakit ba naging ganon. Sabi ko, huwag kayo umiyak. Taas no tayo lumabas dito. Sabi niya, dahil wala naman tayong ginawa sa kanila. Yun, after that, bumaba kami. Pero marami ko, siyempre, sa television sabi ko, ayusin niyo yung mga mukha ninyo. Kaya ako naman nakatawa. Kayo, hindi okay na iyak? Naiyak ako nung pagbaba namin sa bars na nakita ko, lahat ng PSG, mga lalaki, umiiyak sila. Lahat po ng sundalo, sumalubong sa amin sa kabila, they cried. Sabi ho, house arrest daw si Era. Hindi ko po alam. Hindi ko alam yung mga are-aresto Pag na yun. naririnig niya, ano naiisip mo niyo? Sabi ko, Nai-imagine niyo ba? Hindi makakalabas ang inyong asawa sa Fox Street, halimbawa, o... Ano ba yung routine niya? Ano ho yung routine niya? Kamusta ho? gano'n, din sa bahay. Lumalabas siya, nakampanya. Hindi na siya makakalis ng Fox Street. Solo niyo na ho siya. Sinabi mo yan, ha? Papayag. Mukhang natutuwa ho kayo. House arrest. Ay, no. Kasi alam mo, any arrest, siyempre, masama rin sa ano. Basta the meaning of arrest, i-arrest ka kahit na house arrest, kahit na ano. Siyempre, masama rin naman sa Gusto ko lang ho bali makuha sa inyo kung paano yung damdamin ni dating presidente sa naging trato ng media, sa naging kwento niya sa mga huling sandali. Alam niyo, bakit nung ginanyan siya, not even a mean word. Wala ka narinig sa kanya. Hindi po nagmura, Hindi siya nagmura, hindi siya wala. Talagang, ano nangyayari dito sa tao? Yung bang